Aba, mukhang seryoso itong Converge Fiber Xers dito sa plano nila na pagtalo o paglaban dito sa Barangay Ginebra. Ayon doon sa balitang lumalabas, kung ito raw si Alex Stockton na ite-trade talaga ng Converge Fiber Xers, ang gagawin daw nila ay ang kukunin si Cedric Barefield. So bale, Stockton for Barefield daw ang magiging trade ngayon. Alam naman natin na si Barefield, kagaya ng mga nababanggit natin, magiging free agent na after this season. So mukhang gusto ng Converge, kaysa naman intayin itong pumirma sa ibang team, unahan na nila. Ite-trade na si Stockton dito sa Blackwater kapalit nitong si Cedric Barefield. Kung sakasakali, magiging matinding addition nito dito sa Converge Fiber Xers. At itong magiging pangkontra nila dito kay RJ Barrientos at Scottie Thompson. So mukhang seryoso talaga itong Converge Fiber Xers dito na talunin ng Barangay Ginebra. Siyempre, alam ng Converge kung ano ang kalibre at kalidad nitong si Cedric Barefield. Kaya gusto nga talaga nila ito makuha at maisama dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali na makuha nila si Cedric Barefield, magiging dagdag na arsenal yan para dito sa Converge Fiber Xers. At siyempre, medyo mahihirapan dyan itong si Coach Tim Cone pagdating sa matchup. Lalo na, may Barefield ka na, meron ka pang si Juan Gomez de Leaño. Siyempre, kung mawawala si Stockton, malaking bagay din yan sa Converge. Pero, kung gusto mong makuha si Cedric Barefield, understandable na kinakailangan din siyempre, magbigay ka ng matindi ring talent. Kaya nga ito ngayon ang mukhang plano talaga ng Barangay Ginebra, ang Converge Fiber Xers, na kunin ang nasabing player para bago magsimula yung playoffs kontra Ginebra, meron silang tinatawag na panggulat talaga. Kaya tignan natin kung ano magagawa ngayon na pangkontra naman nitong Barangay Ginebra. Napag-usapan itong Ginebra over the weekend. Binigyan nila ng kontrata ang 6'3 forward na si John Cedric Abis na naglaro dito sa Perpetual. Si Abis ay nag-average ng 9 points at 7 rebounds at 2 assists at kabilang doon sa mga top 10 contenders sa MVP noong nakaraang season. Sinabi ni Coach Tim Cone na merong future. Kaya nga ngayon, ito raw si Abis, ayon dito kay Coach Tim Cone, ay magiging isa doon sa mga future players na i-develop ng Barangay Ginebra. Ito daw si Abis ay nirecommend nitong si Olsen Racela at ni Scottie Thompson. At yan ang dahilan kung bakit ito ay kinukuha ngayon o kinuha nitong si Coach Tim Cone. Naniniwala siya na ito ay magiging isa doon sa mga top role players ng Ginebra at ito'y gagamitin nila katulad ni Ralph Koo, Jason David at itong si Sunny Steele. Kaya naniniwala si Coach Tim Cone na malaki maitulong nitong si Abis dito sa Barangay Ginebra eventually. Sinabi din niya na talagang ito yung magiging isa doon sa mga top players na magagamit nila at base doon sa naging performance nito sa NCAA mukhang may papakita talaga at meron talagang tinatawag na ibubuga. Kaya nga ngayon talagang masasabi natin na magiging maganda to para dito sa Barangay Ginebra kapag nagkaroon nga ng tinatawag na sabihin na natin major movement itong si John Abis at nagamit talaga ng Barangay Ginebra. Kaya abangan na lang natin kapag ito'y nandito na sa roster ng Gene Kings at kung ito'y magagamit dito sa kanilang laban kontra sa Converge Fiber Xers. Ang maliwanag dito, hindi basta-basta kumuha ng player si Coach Tim Cone at ito'y ginawa niya. Kaya niya ito binigyan ng kontrata dahil naniniwala siya sa kapabilidad at galing nito. Kaya abangan na lang natin kung ano ang ipapakita itong si John Cedric Abis para dito sa Ginebra. Samantala naman itong San Miguel Beer nga ba ay isa dito sa mga teams na gustong kumuha dito kay Christian David ng Blackwater Bossing. Hindi tinago ni David yung pagka-disappointed niya dito sa naging kampanya ng Bossing dito sa Philippine Cup kung saan 110 yung naging record nila at syempre very disappointing talaga yung overall performance ng koponan. Kaya nga maraming mga players nila kabilang na si David ang balita ay na-frustrate na at huwag na tayong magulat kung ito yung magre-request ng trade. At sa ngayon mukhang itong San Miguel ay isa daw sa mga teams na mukhang interesado na ma-acquire itong si Christian David. Kung sakasakali, itong si David baka ang maging kapalit niya ay si JM Calma ng San Miguel. So mukhang big man for big man ang magiging palitan ng tao dito. Kung sakasakali, ito namang si Christian David na ipakita na niya yung kanyang potensyal sa paglalaro dito sa Converge o sa Blackwater
at pwedeng-pwede rin ito dito sa San Miguel. Kaya sa tingin ko, magiging maganda to para dito sa Birmen eventually. Ang kinakailangan na lamang talaga masiguro nila na ito'y paglipat dito sa San Miguel ay magiging bagay siya doon sa role na ibibigay ng SMB. Dahil kung ikaw naman si Christian David, alam mo na yung role mo sa Blackwater at yung magiging role mo sa San Miguel, tig-iba yan. Kaya kinakailangan siyempre kagad-agad masiguro ni Coach Leo Austria na meron ng tinatawag na readiness itong si Christian David na mag-adapt para dito sa San Miguel. Tignan ninyo si Jeron Teng, starter dati, ngayon bench player sa San Miguel. So malamang si Christian David ganyan din. Pero syempre kung nasa San Miguel si David, pwede yung maging power forward nila kapalit ni Rodney Brondial. Kaya sa tingin ko may paglalagyan talaga to si Christian David at magagamit ng husto yan dito sa San Miguel. Kaya worth it ang magiging pag-trade sa nasabing player. Samantala naman itong si Luis Villegas ay maglalaro na sa wakas para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Si Villegas ay 2023 pa yan na draft ng Rain or Shine pero 8 games pa lang ang nalaro niya. Pero ngayon daw ito yung maglalaro na para dito sa Rain or Shine. At ang nilagay nila sa reserve list ay itong si Sean Ildefonso. So dalawa ang posibleng mangyari dito. Una itong si Sean Ildefonso. Yung paglagay niya sa reserve list, baka ibig niya sabihin, ito eventually ite-trade na ng Rain or Shine dito sa Converge Fiber XRs para makasama na nito yung kapatid niya na si Dave. At syempre, yung kanilang father na si Danny Ildefonso na nasa coaching staff ngayon ng Converge. So isa yan dito sa mga posibleng nakikita natin. Pangalawa, itong Converge Fiber XRs or rather itong Rain or Shine Elasto Painters, gagamitin sigurado yung paglalaro dito si Luis Villegas para ma-determine na yung kanyang performance kung ito ba'y mananatili pa dito sa Rain or Shine o kung ito eventually ite-trade na nila dahil sa sobrang tagal na hindi nakapaglalaro. So kabilang lamang yan doon sa mga posible at nakikita natin na mga gagawin nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kinakailangan syempre na masiguro nila na maraming pagbabago na mangyayari dito sa ROS para matiyak nila na talagang sabihin natin kakaiba o magiging sapat na yung kanilang gagawin na pagbabago para dito sa Rain or Shine. Dahil gusto syempre ng Rain or Shine na matapos na yung tinatawag nilang drought pagdating dito sa finals. So far hanggang semis lang ang naaabot ng ROS, so kinakailangan talaga nila na makagawa ng paraan para makaabante dito sa finals. Dahil sa ngayon, kung matalo man ng Rain or Shine itong Meralco, malamang sa malamang TNT na naman ang makakaharap nila. So kinakailangan talaga na magawa na to ng paraan ni Coach Yeng para matalo na nila itong tropa. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Simon De Guzman, si Malyari Mascariñas, binabati din natin si Anthony Alon, si Ireneo Salangsang, si Enju, si Katsakino Dukusin, si Dexter Domer, pati na rin yung iba pa natin taga-subaybay na sila Romeo Conchada, si Anthony Alon, si Jonel Alagon at iba pa.